Sa nakikita natin ngayon ngayong araw naglabas ng inilabas ng DPWH Secretary Vince Dizon ng balita na humihingi na sila ng Immigration Lockout Bulletin Order para sa 26 katao. Yung mga kontratista na involved dito sa mga anomalya sa flood control sa pangungunan nila Diskaya, nila Abelido, nila Lubiano ay kasama sa nire-request nila na isa ilalim na sa Immigration Lockout Bulletin. Ganoon din yung mga officials ng DPWH na nai-involve sa marangyang mga pamumuhay, pagkakasino, katulad ni District Engineer Alcantara. Marami, 26 ito. Ngayon, tapos yung kay Diskaya, ni-raid na yung kanyang bahay, kinuha na yung mga luxury cars ng customs, iniimbestigahan na ng BIR. Ang susunod niyan, alam na natin ang susunod niyan, mga kabunyog. Ipi-freeze ang mga assets, makakasuhan na. Patong-patong na mga kaso na ang kakaharapin nila, plunder, kung ano-ano. Hanggang sa ang mangyari dito, mga non-bailable yan na mga kaso, makukulong sila. So matutulad sila kay Napoles, matutulad sila kay Kibuloy, matutulad sila kila Duterte na napakayaman. Nung dati na kumbaga pinagmamalaki nila ang karangyaan nila, tapos ngayon mauuwi lang sa wala. Sayang. Sayang ang yaman na dati na i-enjoy nila. Tapos sa isang iglap mawawala lang. Yan ang masaklap diyan. Sabi nga, crime does not pay. Walang krimen na hindi pinagbabayaran. Sa isang panahon, mai-enjoy mo pa yung mga mai-enjoy mo yung mga yaman na yan. Pero sa ngayon, masakit na sa ulo yan. Sakit ng ulo na ang kinakaharap ng mga ito. Anong mangyayari sa bilyon-bilyon mong pera kung ang dami mo namang kinakaharap na problema? Diba? Kabunyog Violeta Bacamante. Tulad nun, kala kasi nila Diskaya, yung ginagawa nila, normal na yun. Yung ginagawa nila, akala nila, legal yun, moral yun. Umabot sa punto na pinagmamalaki nila yun. Hindi nila naiisip yung nito. Saan ba galing ang mga pinagmamalaki nilang yaman na ito? Binabandilan nilang yaman na ito. Talagang God works in mysterious ways. lagi nating binabanggit yan dito sa ating programa, Talagang pagdating ng panahon, kapag galing sa masama ang yaman mo, rin yan, sa bandang huli mawawala rin yan. Imagine niyo nung panahon, si Napoles, di ba si Napoles, yung anak ni Napoles, ano bang anong anak ni Napoles? Catherine ba yun? Na pa yun sa US, yung anak ni Napoles noon. Dahil napakadali lang nilang makuha ang pera dahil nga doon sa mga PDAF scam, yung mga pera ng mga senador, yung PDAF, yung pork barrel, pinagkakatiwala kay Napoles. Si Napoles naman ang bahala na niyang magdoktor. Kunwari, binibigay niya sa mga mahihirap pero wala naman, pinipiki lang ang mga perma. Bilyon ding pera ang pinag-usapan nun. Bilyon din na pera ang pinag-usapan nun. O kaya, yung anak ni Napoles noon, nandun sa Amerika, kung maaalala nyo noon, yung anak ni Napoles, kasama ng mga pinakamayayaman, mga artista, mga celebrity sa Amerika. Hanggang sa hinahabol na rin nga siya sa US, yung anak ni Napoles, kasi hindi naman maipaliwanag. Ang yaman-yaman niya, namimili siya ng mga property sa US, kung saan-saan, ang dami niyang dolyar. Pero hindi alam kung saan galing yun. Hanggang sa bandang huli, na-wanted din yun si Napoles, yung anak ni Napoles. Kaya dito, si Kibuloy naman, ganun din. Kung babalikan natin si Kibuloy, makita nyo ang malapalas yung ni Kibuloy.
ang ari-arian ni Kibuloy sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang kanyang marangyang pamumuhay doon sa Davao, akala mo hari nga may-ari nga daw siya ng sanlibutan eh. Ang properties ni Kibuloy, kahit sabihin pang nakapangalan yan sa simbahan, pero kanya yan. Ini-enjoy niya yan, lahat ng yan. May mga ari-arian ang simbahan ni Kibuloy sa Canada, sa Europe, sa kung saan-saang bansa. Pagdating ng panahon, ano na ngayon, nakakulong si Kibuloy. Wala na. Kahit napakarami niyang pera, hindi niya rin mabibili ang hindi niya rin mabibili ang kalayaan niya. Ngayon, nakakulong siya. Hindi niya ma-enjoy ang kanyang buhay. Hindi niya ma-enjoy. Ganyan din ang nangyari kay Napoles, kay Kibuloy, si Duterte. Sabihin pang napakaraming pera ni Duterte, dating makapangyarihan, ngayon nakakulong doon sa Dahig, sa the Netherlands. Ito ang mga nangyayari. Ito ang mga nangyayari, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sigurado ngayon, doon pa lang sa pagdinig doon sa Senado ng isang araw at saka sa Kamara, yung may-ari ng Wawaw Builders, yung Mark Arevalo, sumasakit ng ulo niya. Sumasakit na ang ulo. Hi, shout out kay Iglesia ni Manalong Tao sa Ontario, Canada. Good evening kay Elvera Zamora, kay Ranesa, kay Carlo Magno Ledesma, kay Gagameboy, kay Virgie Badjola, Maria Javier. Tama ka, Kabunyog, Maria Javier. Lahat may hangganan. Lahat may hanggan. Walang forever. Imagine niyo yung dati nagpa-interview sila Diskaya kay Corina at saka kay Julius Babaw. Pinagmamalaki niya pa doon yung kanyang yaman, yung kanyang bumili siya ng Rolls Royce. Ang dahilan lang noon, nagustuhan niya kasi may payong, gusto niya yung payong. Ganun lang kasimple, parang andali lang ng pera. Andali lang ng pera. Yung asawa ni Sara Diskaya, yung Curly, kinikwento niya kay Julius Babaw yung mga binibili niyang mga yung pampaswerte galing China, yung mga ang lalaki, ang mamahal. Tapos ngayon, mawawala lahat 'yun. Mawawala lahat 'yun. Yung abogado nga ni Diskaya nakikiusap. Sabi nung abogado, pakiusap lang, huwag nyo nang idamay ang mga anak. Kawawa naman sila. Ganon din si Christopher Ko. Si Christopher Ko din. Please, huwag nyong idamay yung anak ko. Hindi siya involved dito. Ngayon, si Saldico rin. Si Saldico, ang daming proyekto, dating House Appropriations Committee Chair. Ngayon, hindi mo makita kung nasaan. Tinatago nila Benny Abante, tinatago nila Garin, tinatago ng mga kasamahan niya. Kailangan, dinidikdik siya kasi siya yung nanguna sa mga insertions. Hi Maribel, salamat. Yan mga kabunyog, Kaya kung makikita natin dito, yung dating mga mararangya nilang buhay, yung dating mararangya nilang mga buhay, si Napoles, si Kibuloy, sa bandang huli, makakarma ka. Ito na. God works in mysterious ways. Doon sa nangyaring sunod-sunod na baha, umabot sa punto ngayon na ang gobyerno kailangan niyang tingnan ano bang nangyayari sa mga programa natin sa flood control. Grabing baha ito. Ngayon, tiningnan ngayon, magkano ba ang ilinaan nating pondo sa flood control? Yun, inorder na ni Marcos. Tingnan nga natin, ilan ba yung budget na nating nailagak mula 2022 nang maging presidente siya? Yun, nakita na. Sino-sino ba yung mga contractors na yan? Yun, tiningnan na yung top 50 na contractors. Kumusta ba ang mga kontrata nila? Ayun, nakita na. Substandard, ghost projects. Ngayon, ang mga pinag-uusapan na ngayong araw sa mga immigration lookout bulletin. Sabi nga ni Marcoleta, yung iba daw na mga contractors nag-aalisa na. Tumakas na yung iba. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya na ito? Sa isang banda, ang gusto na ngayon mangyari ng taong bayan,
sana at hindi lang sana, dapat may mapanagot ding mga politiko. Kasi ang mangyayari na naman dito, makukulong na naman itong mga kontratista. Makukulong ang mga opisyal ng DPWH. Ganyan din ang nangyari kay Napoles. Si Napoles na convict. Yung mga chief of staff nila Revilla, yung mga chief of staff nila Enrile, hindi, yung chief of staff ni Jinggoy. Sila Napoles na convict. Sila Jinggoy, sila Revilla na libre. Libre na naman ang politiko. Yan ang malungkot na. Nanginabang ang politiko sa mga nangyaring nakawan, katiwalian, ang nadiin yung mga kasabwat ng politiko, pero yung politiko libre. Hindi na dapat mangyari yan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Pero ito na nga, nakikita na natin sa isang nag-a-appear pa lang si Diskaya doon sa Senado. Habang nandun siya sa Senado, nag-a-appear siya sa pagdinig doon. Kinagabihan, nire-raid na yung bahay niya. Hanggang hindi nakapasok nung gabi, kinaumagahan, hindi talaga tinigilan. Tinangka pa sanang itago yung ilang mga luxury cars, pero nag-warning ang custom. Sige, itago nyo yan. Hindi rin ninyo yan maitatago. Hahanapin at hahanapin namin yan. Nung bandang huli, naobliga na rin silang isurrender yung dosing sasakyan. Tapos ngayon, yung lisensya, nung nasa pagdinig pa sa Senado, pinagmamalaki ni Diskaya na akala niya normal yun, akala niya legal yun. Sabi niya, Siyam ang aking pag-aaring construction companies. Tinanong pa, may pagkakataon ba na sabay-sabayan nagbibiding? Oo, sabi niya, sabay-sabayan nagbibiding, sumasali. Lahat illegal yun eh. Lahat illegal yun. Illegal yun. Bakit sumasali sa bidding? Lahat pala sa'yo yan. Kaya nga may bidding para malaman kung sino naman yung dapat tapos pala, ganun pala, rigged na yung bidding. Kasi lahat palang sumasali doon na kumpanya, sa'yo pala yun. Akala ni Diskaya, legal at normal yun. Hindi man lang siya nagdadalawang isip sa pagsagot. Pinagmamalaki niya pa yun. Na yung kumpanya na yan, sa anak ko nakapangalan. Yung kumpanya na yan, sa pamangkin ko yan. Yung kumpanya na yan, nakapangalan sa pamangkin ng mister ko. Mga ganun. Alam mo naman na ginawa nila yon para, ikutan ang batas. Kontrolinan nila lahat. Yung mga politiko naman, at saka yung mga DPWH, busog na busog siguro sila. Yan kay Diskaya. Kaya gustong-gusto nila na ito ang humahawak ng proyekto kasi malaki ang porsyentong binibigay sa kanila. Kung iba ang hahawak ng proyekto, baka mas kunti lang ang matatanggap nila. Kaya ganyan ang mga nangyari dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Si Napoles, bakit gusto si Napoles ng mga kumbaga, di ba na-involve si Bong Revilla, na-involve si Enrile, na-involve si Jinggoy Estrada. Tuloy, marami pang kongresista, marami pang senador ang involved dun sa Napoles. Bakit yung kanilang pork barrel? Kasi noon yung pork barrel legal pa eh. Bawat kongresista at senador noon may pork barrel talaga, PDAP. Anong ginawa ng mga kongresista at PDAP ng mga senador? Doon nila binibigay kay Napoles. Bakit kay Napoles? Napag-isip nila kay Napoles, pag mayroon kang 200 million na ibigay sa kanya na proyekto, ibabalik sa'yo 70%, 80%, 20% na lang kay Napoles. Imagine nyo yan. Sa iba kasi hindi ganun ang kalakaran. Mahala na si Napoles magmakis-makis niyan. Ganun yung nangyari dyan. Dito naman siguro ganun din ang nangyari dyan kay Diskaya. Mas matindi si Diskaya magmaniobra. Kaya siya ang mas gusto ng mga matataas na officials ng DPWH. Kaya yan ngayon, sobrang yumaman si Diskaya. Ang hindi niya na naisip na yung yaman niya na yan hindi normal yan. Yung kalakaran na pinasukan niya, hindi normal yan. At ngayon nga, nangyari ang mga pagbaha na yan, nag-order ang presidente
balikan ang mga proyekto ng flood control. Bakit ang dami na nating binuhos na pundo sa flood control? Parang wala man lang nangyayari. O, yan na. Yan na. Kahit doon sa Bulacan, parang yung district engineer na yun, normal na rin sa kanya yung ghost project eh. Maniwala naman tayo doon sa sabi ni District Engineer Alcantara. Hindi niya daw alam yung mga ghost projects na yun. Basta pumirma na lang siya daw doon dahil sinertifyan na yung mga staff niya, mga tauhan niya, akala niya totoo daw yun. Sus, maniwala tayo. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Kung titingnan nyo ngayon, hanggang ngayon nakakulong si Napoles. Pati yata yung anak ni Napoles, nakakulong din eh. Oh. Tapos yung staff ni, yung chief of staff ni Revilla, na convicted yun, convicted. Si Attorney Cambe, namatay na yun, na lang yun sa kulungan. Namatay na lang yun sa kulungan. Yung chief of staff ni Enrile, na sinasabing mistress niya, si Attorney Gigi Reyes, sumama pa ang loob kay Enrile kasi parang hindi siya na tinulungan, pinabayaan na siya. Mabuti na lang nung bandang huli, na-acquit si Attorney Gigi Reyes. Pero siguro grabing pagsisisi niya na-involve siya sa mga pinagagawa ni Enrile. Yan mga kabunyog, mga kababayan, yan ngayon nangyayari na naman. Siguro yung mga DPWH na na-involve diyan, ngayon kung ano-ano nang ginagawa nila, nagsisisi na, alam nila na baka na tayong malaman na ang ginagawa natin. Sa totoo lang. Talaga pagsugpo ng korupsyon. Ang problema lang dito, kung ang maano na naman dito, mapaparusahan, sila Diskaya, sila Alcantara, ay hindi yan. Mga ano lang yan. Mga, ang dapat na makita na natin dito, maparusahan na talaga yung mga politiko. Yan ang gusto sana ng tao. Pero parang hindi pa mangyayari. Ha? Sa tingin mo, Argo? Sa tingin mo? Tiningnan ko yung ng Rappler attendance ni sino ba yan? Yung attendance ni sino ba yon? Argo, sino ba yon? Yung attendance nandun, laging absent. Nagpaalam daw pero hindi umalis din. Excused. Ilang araw nang wala, hindi na makita. Sino yon? Congressman? Oh. Ay, grabe mga kabunyog, mga kababayan. Si Saldico. Saldico. Ilang meeting na, ilang session na sa Kamara, hindi na makita. May nakalagay lang doon sa attendance, excused. Tapos doon, absent. Hindi na talaga nagpapakita. Si Dong Gonzales din, tahimik din. Finiture ng Rappler yan, si Dong Gonzales, yung Senior Deputy Speaker, kumita rin daw ng malaki sa mga kontrata nung panahon ng sila pa yung nasa liderato ng Kamara. Ngayon kasi hindi na sila yung nasa liderato. Hindi na si Saldico, hindi na si Senior Deputy Speaker Gonzales, si Manix Dalipi, yun. Pero, yun na nga, hindi na nga sila ang nasa liderato ng Kamara, pero kailangan namang palampasin lang sila sa kanilang ginawa. Di ba? Hindi pwede yun. Ganon din yung mga nangyari nung panahon ni Duterte, Argo. Dapat mapanagot din yun. Kaya tama yung sinabi ni Vince Dizon. Dapat balikan yun. Si Mark Villar, tahimik na tahimik ngayon. Bakit tahimik si Mark Villar? Alam niyang marami siyang pananagutan. DPWH. Sino namang maniniwala na hindi siya nag-impluwensya para mabigyan ng proyekto yun, si Lubiano? Ay, mga kabunyog, mga kababayan. May video ba na lumabas na ng bansa si Gonzales? Ayan yun. Sana galing kay PBBM yung orderan na ni PBBM. Sabihan si Romualdez, yung pinsan niya. Wag po. Yan lang maniniwala ang taong bayan na seryoso na talaga ang paglaban sa korupsyon.
Yan ang hinahanap ng taong bayan, sana. Oh, ano sa tingin niyo mga kabunyo? May nakita akong sa GMA, sa GMA may pag pinag-uusapan na rin sino ang mga nakakuha ng mga malalaking flood control project sa Bicol. Ayan, lalabas na Bicol naman. Matagal nang pinag-usapan yung Bulacan. Bicol naman ngayon. Ha? Huwag natin tong tatantanan. Dapat ituloy-tuloy. Dapat managot ang dapat managot dito. Ha? Mga kabunyog. Kaya lang yun na nga. Ha? At least, ang nakikita natin ngayon, mga emergency, immigration lockout bulletin, kinansila na. Yung siyam na kumpanya ni Diskaya na may lisensya ng pickup, lahat kansilado na, wala na. Hindi na siya makakasali sa bidding. Hindi na. Kung mayroon man siyang pera pang natatago diyan, unti-unti mauubos yan. Gagastusin niya yan dito sa mga kaso niyang haharapin. Ang iba diyan mapi-freeze pa yan. Yan ang malinaw diyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya si Alcantara, sinabihan na rin siya. So, anong tingin mo? Makakasuhan ka? Sagot niya, yes po. Posibleng plunder ang magiging kaso niya. Posibleng plunder. Ay dati nagkakasino sila nung kanyang kasama, yung Bryce Hernandez. Gumagastos sila, nagpapatalo sila 300 million. Yan, wala na yon. Hindi na nila mai-enjoy yun. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito? Sige, magandang gabi sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Abangan natin ang mga susunod pa. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.